Mula pa noong madaling araw ng sangkatauhan, nabubuhay na tayo sa takot at pagkamangha sa mga bagay na hindi natin nakikita sa dilim. Sa mga kwento ng ating mga ninuno, ang mundo ay hindi pag-aari ng mga tao. Ito ay pinamumunuan ng mga halimaw, mga nilalang na may taglay na mahika, kamandag at kakayahang pumatay sa isang iglap. Mga dragon na bumubuga ng apoy at sumusunog ng mga kaharian. Mga sirena na nang-aakit ng mga mandaragat patungo sa malamig na kamatayan. At mga higante mula sa kailaliman ng dagat na kayang bumasag ng mga barko gamit lamang ang kanilang mga galamay. Sa daan-daang taon, itinuring natin ang mga ito bilang mga kwentong pambata o mga alamat na ginagamit para takutin ang mga manlalakbay. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na ang mga kwentong ito ay hindi lang pala gawa-gawa? Paano kung ang mga halimaw na kinatatakutan ng ating mga lolo't lola ay naglalakad, lumalangoy at humihinga sa parehong mundong ginagalawan natin ngayon? Ngayong gabi, bubuksan natin ang pahina sa pagitan ng alamat at siyensya. Alamin natin ang totoong biyolohiya, kasaysayan at ebidensya sa likod ng mga pinakasikat na mythical creatures sa buong mundo. Handa ka na bang harapin ang katotohanan? Ito ang mga mythical creature na nag-e-exist sa totoong buhay. Ang Kraken ng mga Nordic, ang halimaw sa kailaliman. Sisimulan natin ang ating paglalakbay sa pinakamalalim at pinakamadilim na bahagi ng ating mundo, ang karagatan. Sa loob ng mahabang panahon, ang mga mandaragat ng Scandinavia ay nagpasa-pasa ng isang nakakakilabot na kwento, ang Kraken. Ayon sa mga lumang aklat, ito ay isang halimaw na sinlaki ng isang isla. Kapag nakita mo ang dagat na bumubula at umiikot, huli na ang lahat. Aahon ang mga naglalakihang galamay nito, pupulupot sa poste ng iyong barko at hihilahin ka patungo sa walang hanggang dilim. Para sa mga makabagong siyentipiko noon, isa lamang itong wild imagination ng mga lasing na mandaragat. Hanggang sa unti-unting naglabasan ang mga ebidensya, may mga natagpuang naglalakihang piraso ng galamay sa tiyan ng mga sperm whale. May mga dambuhalang bangkay na inaanod sa mga dalampasigan ng New Zealand at Japan. Ipinapakilala ang giant squid o sa siyensya ay Architeuthis ducks at ang mas malaki nitong pinsan, ang colossal squid. Hindi sila gawa-gawa, sila ay mga totoong apex predator ng deep sea. Isipin mo ito, isang nilalang na umaabot sa habang 40 hanggang 46 na talampakan, halos kasing laki ng isang school bus. Ang kanilang mga mata ay kasing laki ng mga dinner. Sa katunayan, sila ang may pinakamalaking mata sa buong animal kingdom na idinisenyo ng ebolusyon upang makasagap ng kahit na pinakamaliit na sinag ng liwanag sa pusod ng karagatan kung saan hindi umaabot ang araw. Bagamat hindi nila kayang lunukin ang isang buong barko gaya ng nasa alamat, ang kanilang anatomya ay parang ginawa para sa isang horror movie. Ang kanilang mga galamay ay puno ng daan-daang suction cups at ang bawat suction cup na ito ay napapalibutan ng matatalim na ngipin at kawil. Sa gitna ng kanilang mga galamay ay nakatago ang isang bibig na hugis tuka ng isang higanteng loro na sapat ang talim at lakas para bumasag ng buto at bakal. Ang mga bilog na sugat at peklat na nakikita natin sa balat ng mga higanteng balyena ay matibay na ebidensya ng kanilang madugong labanan sa ilalim ng dagat. Ang Kraken ay totoo at hanggang ngayon tahimik itong nagmamatyag sa dilim ng karagatan. Ang mga sirena, ang nakakalinlang na ganda ng karagatan. Mula sa kailaliman, aahon tayo sa mababaw na bahagi ng dagat. Mula sa kwento ng The Little Mermaid hanggang sa mga nakakatakot na kwento ng mga sirena dito sa Pilipinas na nangunguha raw ng mga bata, ang konsepto ng kalahating tao at kalahating isda ay makikita sa halos lahat ng sibilisasyon. Sinasabing sila ay may nakakabighaning boses na nag-aakit sa mga lalaki,
madalas para sadyang ibangga ang kanilang mga barko sa batuhan. Ngunit may isang sikat na tala sa kasaysayan na nagpabago sa pananaw natin dito. Noong taong 1493, sumulat ang sikat na eksplorador na si Christopher Columbus sa kanyang personal na journal. Nakakita raw siya ng 3 sirena na umahon sa dagat malapit sa Dominican Republic. Ngunit may napansin siyang kakaiba. Ang sabi niya sa kanyang tala, hindi sila kasing ganda ng nasa mga kwento dahil ang kanilang mga mukha ay parang mga lalaki. Ano ang eksaktong nakita ni Columbus? Walang iba kundi ang mga manatee at dugong. Sa katunayan, bilang pagpupugay sa alamat, ang scientific classification ng mga hayop na ito ay tinawag na sirenya. Paano napagkamalan ng mga mandaragat ang mga mabilog at mabagal na hayop na ito bilang mga magagandang babae? Kailangan nating intindihin ang sitwasyon noong unang panahon. Ang mga mandaragat ay nasa gitna ng walang hanggang asul na dagat sa loob ng maraming buwan o taon. Wala silang kasamang babae, kulang na kulang sila sa masustansyang pagkain, dumaranas ng matinding scurvy o kakulangan sa vitamin C na nagdudulot ng guni-guni at halusinasyon, at nasisiraan ng bait dahil sa sobrang pag-inom ng alak at matinding sikat ng araw. Bukod sa kalagayan ng mga mandaragat, may biolohikal na dahilan din. Kapag lumalangoy ang mga manatee at dugong, madalas nilang initataas ang kalahati ng kanilang katawan mula sa tubig na parang taong nakatayo. Ang mga inang manatee ay kilala sa kanilang emosyonal na pag-aalaga sa kanilang mga anak. Kung minsan, kinakarga pa nila ang kanilang guya sa kanilang dibdib para padidihin sa ibabaw ng tubig, isang napakapangtaong kilos. Kung susuriin din natin ang skeleton ng kanilang mga palikpik, mayroon silang mga buto na kaparehong-kapareho ng mga daliri ng tao. Sa malayo, sa gitna ng hamog sa karagatan, para sa isang pagod at lasing na mandaragat, ang isang dugong na lumalangoy palayo gamit ang malapad nitong buntot ay sapat na ebidensya para isilang ang alamat ng mga sirena. Ang mga dragon, ang hari ng mga alamat. Iwanan na natin ang karagatan at tumungo tayo sa katihan. Walang mythical creature ang kasing sikat at kasing makapangyarihan ng dragon. Mula sa Europa, kung saan inilalarawan silang mga sakim na halimaw na nagbabantay ng ginto sa mga kuweba, hanggang sa Asya, kung saan sila ay ginagalang at sinasamba bilang mga diyos ng ulan, swerte at kasaganaan. Ang nakapagtataka ay kung paano nagkaroon ng parehong konsepto ng dragon ang magkakalayong sibilisasyon na hindi naman nag-uusap at walang komunikasyon noon. Ang unang lohikal na sagot ng siyensya, mga dinosaur. Bago pa man maimbento ang modernong sangay ng paleontology, libu-libong taon nang nakakahukay ang mga sinaunang tao ng mga naglalakihang buto. Isipin mo na lang na ikaw ay isang magsasaka noong unang panahon at nahukay mo ang isang higanting bungo ng T-Rex o mga matatalas na buto sa likod ng isang Stegosaurus. Dahil wala silang ideya tungkol sa extinction o sa mga dinosaur, binuo ng kanilang imahinasyon ang konsepto ng mga dragon para ipaliwanag kung anong klaseng halimaw ang nagmamay-ari ng mga higanting butong iyon. Ngunit hindi lang sa buto nagtatapos ang kwento ng mga dragon, dahil may isang hayop na hanggang ngayon ay nagdadala ng kanilang pangalan at dugong Maladragon, ang Komodo dragon o Varanus komodoensis. Matatagpuan lamang sa iilang liblib na isla sa bansang Indonesia. Ito ang pinakamalaking butiki sa buong mundo. Umaabot sila ng 10 talampakan ang haba at tumitimbang ng mahigit 150 libra. Nakasuot sila ng balat na parang chainmail armor na kayang sumalag ng mga kagat at kalmot. Totoo, wala silang pakpak at hindi sila bumubuga ng apoy, ngunit nakamamatay sila tulad ng nasa alamat. Ang kanilang bibig ay isang biolohikal na sandata. Ang laway ng Komodo dragon ay naglalaman ng nakakapanghilakbot na kombinasyon ng mga toxic na bakterya at makamandag na venom glands. Kapag kinagat nila ang isang malaking hayop tulad ng isang kalabaw, hindi nila kailangang makipagbuno ng matagal. Dahil sa kanilang laso, nagiging sanhi ito ng mabilis na pagbagsak ng blood pressure at matinding pagdurugo na hindi tumitigil.
hindi ka mamamatay sa naglalagablab na apoy. Mamamatay ka sa dahan-dahan paglason sa iyong dugo habang kalmadong naghihintay ang dragon na bumagsak ang iyong katawan. Kung pakpak at paglipad naman ang hanap ninyo sa isang dragon, hindi tayo lalayo. Nariyan ang Draco Volans o ang Flying Dragon na matatagpuan sa mga kagubatan ng Southeast Asia, kabilang na ang Pilipinas. Sila ay mga maliliit na butiki na inevolve ang kanilang mga tadyang upang maging pakpak na gawa sa manipis na balat. Ginagamit nila ito upang mag-glide o lumipad mula sa isang mataas na puno patungo sa isa pa. Oo, hindi sila nagbubuga ng apoy, ngunit ang katotohanang may mga lumilipad na butiki sa ating mga kagubatan ay patunay na ang kalikasan mismo ang sumusulat ng mga alamat. Ang unicorn at ang chupacabra, mga misinterpretasyon at sakit. Para sa ating huling kabanata, aalamin natin na hindi lahat ng halimaw o mythical creature ay nakakatakot at hindi lahat ng alamat ay nagsimula noong sinaunang panahon. Tingnan natin ang unicorn, isang universal na simbolo ng kadalisayan. Madalas inilalarawan sa mga pelikula bilang isang nakakabighaning puting kabayo na may isang makintab na sungay sa noo. Ngunit ang totoong pinagmulan ng unicorn ay isa lamang matinding pagkakamali sa pag-translate ng mga wika. Nang unang maglakbay ang mga sinaunang Griego at makakita sila ng Indian rhinoceros, inilarawan nila ito sa kanilang mga aklat bilang isang malaking hayop na mabilis tumakbo, may iisang sungay sa ulo. Nang maipapasa ang mga sulat na ito patungo sa Europa sa paglipas ng mga siglo, nawala sa isip ng mga tao ang orihinal na itsura ng rhinoceros at igaguhit na lamang nila ito bilang isang kabayo. Dumagdag pa sa alamat ang unicorn ng karagatan, ang mga narwhal. Ito ay isang uri ng balyena na naninirahan sa Arctic na may mahaba at tila espadang ngipin o tusk na tumutubo mula sa kanilang ulo. Noong Middle Ages, kinukuha ng mga mapanlinlang na mga ngalakal ang sungay ng narwhal at ibinebenta sa mga hari at reyna ng Europa sa halagang mas mahal pa sa ginto. Pinaniwala nila ang mga maharlika na iyon ay totoong sungay ng unicorn na kayang magpagaling ng anumang sakit at mag-alis ng lason sa inumin. Mula sa higanting pusit sa kailaliman ng karagatan na naging kraken, sa mga inang dugong na naging sirena, hanggang sa mga higanting butiki at nagkasakit na aso na naging mga dragon at chupacabra. Ang mundo natin ay hindi nawalan ng mahika. Madalas, ang katotohanan ng kalikasan ay mas kamangha-mangha pa kaysa sa mga kwentong ginawa ng ating imahinasyon. Ang mga halimaw ay hindi nagtatago sa ilalim ng ating mga kama o sa madilim na sulok ng ating mga kwarto. Sila ay kasama nating namumuhay sa iisang planeta. Naghihintay lang na maunawaan ng siyensya. Kapag tinitigan natin ang kalikasan, minsan ang mga mito ay nagiging katotohanan. Maraming salamat sa pagsama namin sa paglalakbay na ito sa pagitan ng alamat at siyensya. Kung namangha ka sa totoong kwento sa likod ng mga halimaw na ito, huwag kalimutang i-click ang like button at mag-subscribe sa aming channel para hindi mo palampasin ang mga susunod naming documentaries. May alam ka pa bang ibang kwento ng mga mythical creatures o aswang sa inyong lugar na gusto mong gawan namin ng scientific investigation? Ang tikbalang ba ay totoong kabayo lang sa dilim? Ang kapre kaya ay isang uri ng higanting unggoy? I-comment mo sa ibaba kung anong halimaw ang gusto mong himayin natin sa susunod na episode. Hanggang sa muli, panatilihing bukas ang isip at patuloy na magtanong. Magandang gabi.